Damian at Selena. Mag-asawa sina Damian at Selena. Pareho silang may trabaho. Si Damian ay nagtatrabaho sa isang oil company, samantalang si Selena naman ay isang public school teacher. Mayroon silang isang anak na babae na si Celeste, 7 taong gulang. Maayos ang kanilang pamumuhay sa syudad sa kabila ng maingay at magulong kapaligiran. Masaya at kontento sila sa kanilang simpleng buhay bilang isang pamilya. Subalit isang araw, nagkasakit si Celeste. Unti-unting humina ang kanyang mga baga dahil sa polusyon sa lugar na kanilang tinitirhan. Nang magpatingin sila sa doktor, pinayuhan silang lumipat sa isang tahimik na lugar na may sariwang hangin at malayo sa usok at polusyon ng syudad. Kung gusto ninyong gumaling ng tuluyan si Celeste, mas mabuti kung sa probinsya muna kayo manirahan, paliwanag ng doktor. Hindi naging madali para kina Damian at Selena ang desisyong iyon. Sanay na sila sa buhay sa syudad at malaking pagbabago ang paglipat sa ibang lugar. Ngunit alang-alang sa kanilang anak, handa nilang gawin ang lahat upang siya ay gumaling. Nang gabing iyon, pinag-usapan nilang mabuti ang kanilang magiging plano. Napagdesisyonan nilang lumipat muna sa probinsya at isa sa kanila ang pansamantalang titigil sa pagtatrabaho upang matutukan si Celeste. Nagpasya si Selena na siya na lamang ang magre-resign sa kanyang trabaho. Naisip nilang tumira muna sa Sikihor, kung saan nakatira ang ilan sa mga kamag-anak ni Selena. Mayroon ding malaking bahay roon ang kanyang yumaong lola na maaaring nilang tirhan. Ayon sa mga kamag-anak niya, napakaganda ng lugar. Tahimik, presko ang hangin, at napapalibutan ng mga puno, eksaktong kapaligirang kailangan ni Celeste. Napagkasunduan nilang ihahatid muna sila ni Damian sa Sikihor. Pagkatapos nito ay babalik siya sa Maynila upang ipagpatuloy ang kanyang trabaho. Magpapadala na lamang siya ng pera at tatawag araw-araw upang kumustahin ang mag-ina. Pumayag naman si Selena sa plano. Habang nasa Maynila ako, mag-iingat kayo roon, ha? Paalala ni Damian. Oo naman. Pero ikaw rin, mag-ingat ka, sagot ni Selena. Oo, mag-iingat ako. Wala na ba tayong naiwan? Kumpleto na ba ang mga gamit natin? Oo, 3 buwan lang naman tayo roon, sagot niya. Sige, makalipas ang ilang minuto ay sumakay na sila sa sasakyan at nagtungo sa terminal. Ilang oras lamang ang biyahe patungong Sikihor. Habang nasa biyahe, halos wala silang naging usapan. Mahimbing na natulog si Celeste habang si Selena naman ay abala sa pagmamasid sa mga tanawin sa labas ng bintana. Matagal na rin mula nang huli siyang nakapagbakasyon kaya hindi niya maikakailang may halong pananabik ang kanyang nararamdaman. Pagsapit nila sa Sikihor, sumakay pa sila sa isang maliit na barko upang makarating sa kabilang isla. Mula roon ay tinahak nila ang daan papunta sa lumang rest house ng kanilang pamilya. May caretaker na naninirahan doon kaya maayos pa rin ang bahay. Bago pa sila dumating ay tinawagan na ni Selena ang caretaker upang ipaalam ang kanilang pagdating. Ang lalaki na pala ng mga puno rito. Hindi ba nila pinuputol? Tanong ni Damian habang nakatanaw sa mga naglalakihang puno sa magkabilang gilid ng daan. Hindi. Virgin forest pa kasi ang karamihan sa bahaging ito, sagot ni Selena. Kaya pala kahit tanghaling tapat ay malamig pa rin dito. Tama ang naging desisyon mo na rito muna dalhin si Celeste. Napakasarap ng hangin. Ngumiti lamang si Selena bilang pagsang-ayon. Makalipas ang ilang minuto ay narating na nila ang rest house. Napapalibutan ito ng matatayog na puno. Ang bahay ay gaya pa rin ng dati. Bagamat matagal nang nakatayo, halatang inalagaan ito ng mabuti. Senyorita, magandang hapon po, masayang bati ng caretaker na si Domang. Mabuti naman at naisipan ninyong bumalik. Matagal na rin po. Mula noong huli kayong nagpunta rito. Oo nga po. Kamusta na kayo? Nakapag-asawa na ba kayo? Natatawang tanong ni Selena. Napakamot si Domang sa ulo. Hindi pa po. Wala na akong oras dyan. Dito na umiikot ang buhay ko. Ganoon po ba? Nilaybot ni Selena ang kanyang paningin sa buong bahay. Wala halos nagbago. Parang bumalik lamang siya sa kanyang kabataan. Mabuti pa po, pumasok na kayo sa loob. Medyo lumalamig na po sa labas, sabi ni Domang. Sige po, si Damian na ang kumuha ng kanilang mga gamit mula sa likod ng sasakyan. Si Selena naman ay maingat na binuhat si Celeste na mahimbing pa ring natutulog. Habang naglalakad sila papasok ng bahay, abala ang kanyang mga mata sa pagmamasid sa loob. Ngunit bigla siyang natigilan. May mabilis na aninong dumaan sa may kusina. Napalingon siya agad sa direksyong iyon. Tiningnan niya si Domang upang alamin kung napansin din nito ang nakita niya, ngunit mukhang wala naman itong napuna. Nanlamig ng bahagya ang kanyang batok. Ano kaya iyon? Bulong niya sa sarili. Baka guni-guni ko lang.